You cannot afford me. I am so New York. Diba? Oh, ay, alisin muna natin ito mga kababayan na. Sige. Bring it on. Ipagpilitan nyo talaga yung impeachment nyo kay VP Sara. Dahil ang sigurado mga kababayan, mapi-first blood si Admiral Lisa sa bloodbath ni Sara. Baka nakakalimutan nila mga kababayan na maraming alas si VP Inday. At ang lahat ng kanilang itinatapon na puti kay VP Sara ay hindi na po tatalab mga kababayan dahil nagsalita na po ang COA unmodified opinion. Samantala. Nakakalimutan na ba nila na may hawak na alas si VP Inday Sara Duterte na nagdadawit dito kay Admiral Lisa mga kababayan sa kanyang kabalastugan. Panoorin nyo po ha. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Oh. Talaga. Eto na. Bad shot yun sa akin. Who are you, Admiral? Ang kapal na mukha mga kababayan, no bad shot yan sa akin. Sino ka ba? Anong mandato mo? Paki namin kung bad shot siya sa'yo. Wala kang posisyon sa gobyerno, Admiral. Unless she says sorry or whatever. No! Bakit siya magsusorry sa'yo? Ayan, oh. Oh, eto na mga nilalang mga kababayan, oh. Ay, Diyos ko. Ang sabi nga ni Baste, mga kababayan, kung gusto nyong makita kung anong mukha ng Pilipinas, tingnan nyo ang mukha ni Lisa. Yan. Nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bob, behave. Behave. Sabi ko, wrong person, honey. Oh, yeah. Parang unano mga kababayan, ano? Tingnan nyo, oh. Pero kung makaasta mga kababayan, parang higante. Takot lahat ng kanyang mga gabinete ni BBM mga kababayan. Anong sabi ni ano? Sino nga ba yung vlogger mga kababayan na content? Si Mark. Oh, si Mark. Na bakit daw pinagsisibak ni Madam Lisa ang gabinete ni BBM? Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Nagpadala ka sa akin ng video? Mayroong resibo si Sara mga kababayan. At apparently, ang nandoon sa video, baka isa doon sa mga tumistigo laban kay Sara Duterte. Ayan mga kababayan, ipapasabog yan ni VP Inday sa kanyang bloodbath. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Oh, at malamang sa malamang mga kababayan, ang taong iyon ay siguro sa tingin natin yung nagpakalat ng issue ng sobre-sobre. May ebidensya si Sara. You lagot ka ngayon. Me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Oh, Madam Admiral. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Oh, eto na mga kababayan. Sige, bloodbath na yan. Unahin ito sa bloodbath mga kababayan. First blood! Sira ito? Yung sasabihin na naman ni Claire Castro, wag naman sanang maging marahas. Mahina ang utak mga kababayan. Akala niya talagang magtatagaan na talaga ng itak. Figure of speech mga animal. Kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Correct! Ang ginagawa nila mga kababayan, fishing expedition. Sino ba mga kababayan in history? Opisyalis ng gobyerno, lahat-lahat ha. Presidente, yung nasa executive mga kababayan, governor, mayors, at iba't iba pang mga tumatanggap ng confidential fund. Sino ba ang isang nag-divulge niyan? Wala. Dahil according sa batas mga kababayan, bawal mong isiwalat sa publiko ang confidential fund. Dahil makakasuhan ka ng graft. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? Malamang yan si Gloria mga kababayan ang nandun sa video ni Admiral Lisa. Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022
Liza! May utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Oh. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto Kaya ko nga. lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Oh. Ginusto nyo yan eh. Ngayon mga kababayan, this is the right venue to answer that allegation. Hindi siya makaka-answer doon sa House of the Representatives mga kababayan eh dahil hindi yung korte. In aid of legislation yan. Pero dito sa impeachment trial mga kababayan, makakasagot na ng tuluyan si VP Sara lahat ng kanyang ebidensya. Dahil alam niya eh, ultimately, darating din ito sa impeachment. At dito mga kababayan, hindi na siya matotrouble. Dahil korte na yan mga kababayan eh. At aabangan natin kung ano ang role ni Madam Liza Araneta Marcos dito mga kababayan. Magkakaalaman ito, Admiral. Sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Sa sama-samang babangag muli. Presidente ka! Oh, ngag-ngag. May speaker ka! Na Oh, tambalos-los. involved sa bribery ng Supreme Court Justices. Oh, bakit tahimik dyan ang media mga kababayan? Ni isang media wala pong pumick up dyan ha? At talagang nag-investigate thoroughly. Bakit wala? Dyan mo masasabi mga kababayan na parang may cordon solitaire itong mga media. Selective journalism. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Oh. Ngayon mga kababayan, halos maubos na ang pondo. First quarter pa lang ang nagdaan ha. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. Eh di ba nga, lagi niya sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Oh. Andun lang na siya gumagawa ng batas. Bakit namimigay ng perang mga animal? Parang sila na ang executive. Yan mga kababayan, yan ang dapat kasuhan. Itong mga kongresista. Ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Direct! Si Direct Martin. Namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Weak kasi eh. Ganyan mga kababayan kapag weak ang president. Yung kanyang mga ambisyosong mga tauhan, yan ang nagbidabidahan. Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, Pasensya sumunod na lang tayo para matapos na sila. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House Wow. na humihingi. Hinihingi nila yung parte ng 5 billion na budget. Wow! Oh, iyan mga kababayan ha. Yan ang binara ni VP Sara eh, nung nasa DepEd pa siya. Bakit gustong kumuha ng parte ang mga animal na tong mga kongresista sa budget ng DepEd? Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, Humanda kayo kapag magiging presidente ito si Sara. Talagang matatapos yung kalakaran dyan sa Kongreso mga kababayan. Sala nga eh, kapag uupo na ito si Sara Duterte, dyan magka-charter change. Magiging habang buhay ito si Sara mga kababayan na leader natin. Kagaya ng Singapore. Dahil it's a matter of trust mga kababayan eh. Ngayon ayaw natin ng charter change dahil mga bulok, mga reject yung mga namumuno mga kababayan. Pero kung si Sara na, go. hindi pwede ito. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Paano pa naging Department of Education no, na pondo kung hindi kontrolado ng DepEd? Ang mga buhayang ito mga kababayan, grabe talagang papalusot. Sila ang gumagawa ng budget. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Yung nasibak na. Kasi Zaldico, imbestigahan din yan ha. Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon
Makikita papel. yun Makikita sa ng papel. taong bayan yun sa papel. NEP, 5 billion, lumabas Mayroong ebidensya ha, si Sara. Andun, pinirmahan mismo ni BBM. National Expenditure Budget, mga kababayan. JAA. Ang budget approved, 15 billion. I truly want a trial because I want a bloodbath. talaga. Mr. President, kayo po ba sa Ay, tunying. Anong ginawa mo kay... Ito si Tunying, mga kababayan. No? Eto na, ang tagapag-interview ng First Family, mga kababayan. In-interview si Admiral, ngayon si BBM. Kanilang mga propaganda, mga kababayan, o pinapadaan kay puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oh! Shut up, you liar! Ayoko ng gulo. Ayoko ng gulo matapos niyang manggulo, mga kababayan. Ang animal, napakasinungaling. Gusto kong makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi Wala ka ng kaibigan. ko kailangan ng kaaway. Pero kaaway ka ng lahat. Yung distress rating, mga kababayan, more than 50% ng populasyon ng Pilipinas ayon sa survey. Yan ang kaaway mo lahat, BBM, kalahati ng populasyon. Mas marami pa siguro. Distrust, mga kababayan eh. Majority sa Pilipino, distrust. Walang tiwala kay BBM. Ang kaibigan. Hindi. Lame duck. Kapag wala nito sa pwesto, mga kababayan, daig pa nitong basura ang treatment sa kanya ng tao. The worst president in the history of the Philippines. Magko-confess ako dito. Nakalaan niyo, mga kababayan, ha? Sa kalagitnaan ng kanyang termino, makalipas ang 3 taon, tsaka pa lang magpapalit ng mga gabinete. First time in history, revamp. Umpisa na naman agad, mga kababayan, sa una. By the time na makakabisado nila ang kanilang mga kababayan, trabaho, bababa na sila sa pwesto. Naging katawa-tawa ito si BBM, mga kababayan. No? Hindi nakakatuwa, pero nakakatawa. Ay, nako. Hanggang ngayon, OVP pa lang din ng papadrug test. I Tapos na nagpa-drug test si Sara, si Pulong, mga kababayan. wonder why. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. I want a bloodbath. At ang magiging first blood niyan, mga kababayan, ay si Admiral Lisa. Anong masasabi niya dito? Post your comments below.